mga kaibon, isa na namang champion lines na makikita sa Bioresearch Biopigeons ang pag-uusapan natin ngayon. Kilala bilang isang great inbreeder. Yan ay walang iba kundi ang Lucien Bastin bloodline. Magandang araw mga kaibon. Ito ang Racing Pigeon Series featuring Bioresearch Biopigeons. Pero bago yan, syempre, magsha-shoutout muna tayo, no? Shoutout tayo kina Kapwa Love Racing Pigeon, shoutout sa'yo. Joselito Patolot, shoutout sa'yo, brother. Baldon Ernesto Jr. at JMJ Love, shoutout sa inyo. Princess Asdolo Isod, shoutout po sa inyo, ma'am. Buhay Probinsya Channel 2.0, shoutout sa iyo, brother. Grace Ducanes family ng Antipolo, shoutout sa inyo. At Smith Gutierrez ng Mexico, Pampanga, shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. Bukod dyan, syempre, shoutout din tayo kina Jeff Mark Lozano at Junior Hernandez. Dahil sila ang nagsuggest na Bastin Pigeon naman ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago yan, wag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ayon sa Bioresearch Biopigeons, ito nga si Lucien Bastin ay kilala bilang pioneer sa Pigeon Empire. Mula nga 1890 hanggang 1933, kumarera itong si Lucien Bastin. At kahit nga sinabi na nawala na nga itong si Lucien Bastin, ay marami namang gumamit ng kanyang linyada. Nakilala nga bilang isang napakagaling na kumarera at breeder dahil nga sa pagkakapanalo sa maraming pigeon race. Kahit na nga ang kanyang loft ay napakaliit lamang at bilang lamang ang kanyang mga ibon. Napakagaling niyang inbreeder nitong si Lucien Bastin, mga kaibon. Kaya nga masasabi na ang mga original na Lucien Bastin at ang mga Bastin ngayon ay closely related sa isa't isa. Kaunti nga lang ang kanyang ibon, ngunit maituturing na quality lahat ito. At masasabi nga na halos walang makakapantay sa kanyang pagiging magaling na inbreeder. Sa katulad niyang kalagayan na maliit lang ang loft at kakaunti nga ang mga ibon. Pagdating sa pigeon industry, dyan sa Belgium. Mahilig nga itong si Lucien Bastin sa mga pied na ibon, Kaya naman, minsan niya na rin nasabi na I have a great respect for the pied family. And as you know, they are among my favorite. Pero sabi nga nila, hindi sisikat ang isang linyada kung hindi dahil sa mga sumunod na gumamit nito. Ang pinakasimulang linyada nga pala ng mga Bastin, mga kaibon, ay mga Hansen's pigeon. Isa nga sa mga gumamit ng Lucien Bastin ay ang founder ng Journeys and Loft o si Lewis Curtis. Member nga siya ng Queen City Pigeon Club at Boston Club. Gusto nga niyang maging best of the best nitong si Lewis. Ngunit sa panahon ngayon nasabi nga niya na napakahirap ng kompetisyon kaya hindi niya ito maabot-abot. Although nananalo rin naman siya ng ilang mga first place diyan sa Boston, hindi naman niya ito madominate dahil nga sa dami ng magagaling na kumakarera. Ang kanyang mga ginagamit na linyada nga nung simula ay mga American bloodline o American breed na mga kalapati. Kaya naman dahil nga sa hindi niya ito may dominate ay sinubukan naman niya ang mga linyada mula nga dyan sa Belgium kung saan nga nagsimula ang racing pigeon. Kumuha nga siya ng ilang magagaling na ibon mula kay Gournay, Louis Buddy, 4 na ibon mula kay Stassart at mga 2 ibon mula kay Havenet. At pagdating nga ng 1923 kumuha siya ng 16 na Bastin pigeon. At ayon nga sa kanya, yung mga Bastin pigeon na nakuha niya, yun ang nagbigay sa kanya ng maraming karangalan pagdating sa pangangarera ng kalapate at magagandang resulta. Isa nga sa mga nakuha niya riyan ay ang Limoges winner sa layong 400 miles or around 640 kilometers. Ito nga ay nanalo laban sa mahigit 40,000 ibon. So napakarami, 40,000 na ibon ang kalaban niya. At nag-speed nga ito ng 1,097 YPM. O kung i-convert nga natin to sa ginagamit natin dito sa Pilipinas, ay nag-speed yan ng around 1,003 na speed. Nabili niya nga ito sa halagang $400 noong 1923. Na kung i-convert nga yan sa amount ngayon, yan ay umaabot ng 23,000 pesos noon pang 1923. At kung kukwentahin nga natin dyan kasama yung inflation, umaabot na yan ng halagang 400,000. Ganun kamahal yung ibon na yan. Isa nga sa pinakamagaling na naiproduce ay tinawag na Immortal 4105, isang black check cock. At isa nga sa mga naging anak nito ay isang Mahafis famous na si 888 black check cock. At isa pa nga sa mga gumamit ng Bastin Pigeon na sumikat ay ang founder at owner ng The American Home of Bastins. Yan ay walang iba kundi si Sal Sarsha Jr. Sa haba nga daw ng kanyang pagkarera ng kalapate na halos umabot ng 50 years
At sa dami ng kanyang mga ginamit at sa dami ng kanyang mga experiment na ginawa gamit ang iba't ibang linyada, ay napagtanto niya nga na ang Bastin bloodline ang pinakamagaling sa lahat. Sabi nga ni Sal Sciarcia Jr., after nga nang wala nitong si Lucien Bastin, maraming sumunod sa yapak nito gamit nga ang kanyang mga ibon. Tulad nga ni na Louis Curtis na original importer ng mga Bastin Pigeon, John Mahaffey ng Philadelphia, Earl Henderer ng Delaware, Bob Huddy ng Boston, John Clagett ng Baltimore, at Captain Tom Keyes ng Baltimore din. Tinawag niya nga yung mga pangalan na binanggit niya bilang mga best of the best Bastin breeders. Dahil nga itong si Sal Sciarcia ay maraming Bastin Pigeon, masasabi niya na ang kanyang lop ay isa sa pinakamarami na may authentic na Bastin Pigeon. Dahil nga ang kanyang mga Bastin Pigeon ay mula mismo kay Captain Tom Keyes, isa sa pinakamagaling na fancier sa Amerika nung panahon nila. At nasabi nga rin itong si Sal Sciarcia na ang kanyang loft o ang kanyang mga bloodline ay walang makakahigit pagdating sa endurance at competition. Ang American Home of Bastins nga pala mga kaibon ay nag-produce ng maraming winners. Isa sa mga nakuha nga nitong si Sal Sciarcia na ibon mula kay Tom Keyes ay mula sa breed nga nito na si 38 MCCA 6531, isang black check pied mula mismo dyan kay Lucien Bastin. At sinabi nga ni Louis Curtis na ang ibon na yon ay ang greatest Bastin producers of all time. Ito nga palang si Tom Keyes mga kaibon ay may 30 pares na ibon mula mismo kay Bastin. At ilan pa nga sa magagaling na Bastin Pigeon na naiproduce nito ay sina 431725, isang bronze pied cock, at ang mga anak nito na sina 865 at 866 na mga black check din, isang hen at isang cock. At mula nga sa 30 pairs, Captain Tom Keyes ay nakuha nga nitong si Sal Sciarcia ang 8 pares mula dito na nagproduce naman sa kanya ng maraming winners, 160 kilometers hanggang 965 kilometers. Grabe, long distance, from short distance to long distance sa loob ng 9 na magkakasunod na taon. At dahil nga rin kay Sal Sciarcia mga kaibon, dumami nga ang Bastin Pigeon dyan sa North America. At yan ang aking kwento ng Bastin Pigeon mga kaibon, isang champion line na makikita natin dyan sa Bio Research by Pigeons, na hanggang ngayon nga ay marami pa rin gumagamit dyan sa North America, at may mga gumagamit din yan dito syempre sa Pilipinas. At makikita nga rin natin yan, Bastin Pigeon, dyan sa Bio Research by Pigeons. For more information, syempre you may contact Sir Allen Lee. Yan ang number niya. So kung may mga tanong kayo sa presyo, saka sa availability, sa kanya niyo po itatanong. Diyan sa contact number niyo po yan. Diyan niyo po sila message. Bago nga natin tapusin ang video na to, syempre, silipin muna natin yung ilang Bastin Pigeon na nakita natin dyan sa Bio Research by Pigeons. Hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas Ibon PH.